Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:06 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaloon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Lunes, edisyon kita Setyembre 29, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Nobles sa Taros. Ululupod kita sa bunga hapon diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, luntang latest sa Office of Civil Defense sa kahalitan nga ginabilin sang Bagyo Upong diri sa aton sa Western Visayas. Makaupod ta karon diri sa aton nga pagpangalagad si Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sang OCD6. Samtang mga kabyanan sa bahin naman sang Police Regional Office 6 may libreng cervical screening again pati kayon para sa mga babae, mga personnel, para nga ma-prevent ining mga cervical cancer through early detection. Samtang mga kaabyanan sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras, isa ka aksidente ang nagluntad. Masubo gid kay ang pasahero sang motorsiklo patay mga kaabyanan. Ang aksidente nagluntad kay ina sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Ang nasubuan naton kay ang driver may helmet, siya nga pasahero wala sang helmet. Nakabunggo ini siya mga kabyanan sa isa ka motorsiklo man nga nagapundo. Kumbaga nagapundo kay hana sa mag-U-turn. Okay, doon na visualize ang aton mga kauturan. So pag U-turn niya, hana siya mag-U-turn, nagpundo ay ning isa ka motorsiklo, ang ginasakyan ng biktima nagdiretso. Ara siya sa likod. Kumbaga, way siya kapundo. Mas patal gid niya ang injuries sang biktima, sang pasahero. Usually mga amo na yan, mga dito na sa probinsya, habal-habal, may mga habal-habal na dito eh. May mga sakay ka sa motorsiklo, bayad ka lang. So muna, igo sa ulo gid niyang naagong sang sang biktima, head injury although conscious siya, pero sa sauli way nigid niya matabangan mga kabyan. May mga video kita tani galing kay basi nga kita ma-reklamo kita sa Facebook, pero may mga videos kita dire.
muna nga sa mga kauturan ta, gaano lang kamo, panago lang kamo or nagapalagyo kamo sa inspection sa highway patrol group o sa mga pulis ta dira o sa LTO. Pero sa pagkamatuod, kamo na ang makabinipisyo nga ang ginapa-helmet kamo. Kamo ang ginaproteksyonan sa mga law enforcers sa sining mga aksidente. Sa pag-inom yung daan, samtang nga nagabiyahe ka mo, andar ka mo sa influence ng liquor, bunggo ka mo dira, pwede ka mo mapatay. Wala ka mo helmet, mabunggo ka mo, pwede mo ka mo mapatay. So muna tani ang pinsaron gid sang aton mga kautor, mangin responsable ka mo. Kag kun tani ining mga nagapasakay bala, ining mga driver kun tani, kung mamasahero man lang kamo, lalaman ka mo helmet, abi, para sa mga pasahero nyo. Hindi nga nasalbaron nyo lang yung kaugalingon, yung mga kamo lang yung ma-helmet, di ba? Ang report nga nakuha naton halin sa Guimaras Police Provincial Office, ang Vehicle 1, ang motorsiklo nga ginasakyan sang pasahero nga napatay, ang driver halin sa iya residence taga Nueva, ini siya padulong sa motor pool kag gina-pick up niya ni ining pasahero. Nagsakay siya. Samtang ang Vehicle 2, ang isa ka motorsiklo, halin ini siya sa provincial capital, Barangay San Miguel Jordan, pakadto ini siya sa grocery store located sa entrance ng Villa Ercilla Subdivision sa San Miguel Jordan man. Upon reaching the place of accident, ang vehicle number 2, okay, ang vehicle number 1 amo ning nasakyan sang sang pasahero. Ang vehicle number 2 nagpundo kay may U-turn ini siya. However, ang ginasakyan ng motorsiklo nga nagasunod sa likod, nagbunggo. Sinong may sala? Abi sa mga kauturan da dira ka mga drivers, sabi, sino diri ang may sala? Sino diri ang makabig na ton? Kamote driver. Dibla? Iti nakapundo ang duwa man lang na tinuan ta karon nga malabot ang investigador sini. Posible nga base nga ang vehicle number 2 kumbaga do abrupt ang paghatag sa signal o kung ang nagbunggo gid sa likod. Pero sa pagkabalo ko, basta ikaw nagbunggo sa likod, okay na sa malasulon nga iban So ulitin mo antay na garon nga ibaloon ang dugang pagit nga detalye sina. Pero sa mga kauturan tapalihog lang maluoy kamo sa inyo kabuhi, helmet gid kamo. Hindi ka mo magsakay nga wala sang helmet. Kung wala gid helmet, pwede ba kamo kalakat? Sa hindi mas mayo gid nga mag-helmet kamo. Hindi mo mapaktan ang ang disgrasya Damo nga daan yung mga irresponsable nga driver, pero may ara man niya nga mga nagatabok kani, may ara man nga irresponsable man nga bisan diin lang matabok. Wala. Amo na gani nga may pedestrian. O tingo anta karon wala buton sini ang Jordan Municipal Police Station. 15 minutos magaligat sa takna alas 2 sa hapon. Establishar kita sa koneksyon sa bahin sang OCD. Ang standby. Magkaupunta sa piyak nga linya Office of Civil Defense Spokesperson Ma'am Tina Ilustre Mayor. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon.
Mayong hapon na Joseph, pag mayong hapon na sa ating tumanan ang mga palanatigang tumanan ang sinuwa programa. Ma'am, sa monitoring sa Office of Civil Defense, kamusta ma'am? Ano ka dako na ang kalitan nga na record sang OCD sa diri sa aton sa bangit sang Western Visayas? Yes, no, as of kahapon, kahapon na base sa latest na Global report sa Department of Social Welfare and Development, nagabos na sa 129,345 families o na 461 1,404 ka mga individuals ang affected sa bagyo na magambal sa galing affected na Joseph. Hindi sila nalakipan sa not necessarily na displaced, but hindi sila mga din pangmahaan, mga din na talagubakan ng malay, mga din dupan mga atot, mga affected na livelihood nila bangod sa bagyo. Pero sa suling total population na almost na sa million so far, na population na affected, 2,531 upon 8,702 ang nagapabilin ngayara sa 164 evacuation centers sa bilog na Western Visayas. Samtang ang iban nga na displacement naglabot tanan sa 14,510 families o 55,638 ka mga persona ang wala displaced sila, wala sila sa sulod sa evacuation centers, kundi nagpabinang pili nga nagtinul sa ilatan sa mga pamilya o mga friends. Ang iban, dahil na yung mga sarang nagtinul sa mga pension houses na hotels sa bilog na Western Visayas. In terms naman sa damage natin sa agriculture, muling nakatagako natin so far, at isa mo tatlo pa lang mga kabanyahanan ang natito natin na report ang muling nagtike ulo-ulo pag gimaras, pero naglabot na sa 1.7 million pesos ang damage na natuga sa ating agrikultura, Joseph. Okay. Sa ano ma'am, sa infrastructure, kita may mga nakita kita dito nga mga videos, mga litratos ang Biyernes, kasi nagkalaguba man bangod sang bagyo. Yes, no, sa damage to infrastructure natin, hindi nalapitan sa duha ka portion sa aganan na flood control project sa Banasang Padilla, kag pila ka mga revetment dito na sa flood control area sa Antique, kag approach sa Kataytay, if I'm not mistaken, sa Sinaste, kag nagutanan ang atong na damage to 43,775,920 pesos. So, we-expect na gani, Joseph, na samtang nagasulod pang atong na data, nadugang-dugangan pa ining damage, kaya ining masabot ini mga data sa aton, ang pilang ining obvious nila na nakita during the actual na pagpanala sa San Bagyo and immediately thereafter. Whereas, ang mga padayon subong ang ginapatigayon ng mga assessment, damage assessment sa mga concerned agencies natin, so we expect na madugang-dugangan ini, especially that only ili-ili and nag-tigay pa lang ining figures na nakasunod sa atin. Ma'am, ang ginalantaw naton ngiti sa pag labay na no sang bagyo, may mga gina-expect pa kitang bagyo nga magsulod sa October. Paano man anong mangin focus sang OCD recovery kita or panghandaan ta ang mga masunod pagid nga bagyo? Actually, when we are gearing towards recovery, in fact, nakasugod na kita, Joseph, no? Kasi, for example, ang declarations of state of calamity party na siya sa recovery process natin. Okay. So, doon mas makadeclare ang isa ka banwa o isa ka LGUs sa state of calamity na pahulag na nilang pondo agad makaito kag ma-repair, rehabilitate ang mga natalaguba sa bagyo, but still wala kita nag-pundo sa atong preparedness measures kag at the same time ang pagpahanda sa pag-responde naman sa mga bagyo. In fact, si RDMC Director and RDMC Chairperson and OCD6 Director Oto Mendez para subong sa may probinsya sa Capiz na di katuan niya na immediately after sa pagpanala sa Bagyo, subong din katuan niya naman ang check kung ano ang mga areas na kinahanglan din mga tutupan for recovery para nga handa naman kita ng liwat ng mga katibang sa pagsulod sa Bagyo. Kaya kung makita mo na base sa forecast ng pag-asa, we are expecting 2 to 3 typhoons subong na bulan sa Oktubre. So kung baga gali ma'am, pag nagkadto na kamo na mention mo si Director Fernandez ato sa Capiz para natin sa recovery phase na. Karon bagyo naman kumbaga ang mga ginpang umpisahan nyo to posible magkalaga guba naman Ma'am Tina.
Yeah, this is this is a continuing effort ni Joseph, no? Oo. Hindi lang sa rehabilitation and rehab and recovery phase na to, but also man sa preparedness and response natin. In fact, sa October 1, mag-transport naman kita, mag-preposition naman kita sa bugang pag-hit ng mga non-food items natin. Dito naman nila sa northern part of Antique. Kaya may ara kita tuon sa preposition ni NFI sa may Antique. Pero ini ara lang sa may San Jose. Okay. So, ang ini na bagyo, si Bagyo Opo, dito siya nag-igo sa northern part of Antique, northern Iloilo, Aklan, and Capiz. Pag dito na ito nakita, at kinahanglan, may ara din kita sa nakapreposisyon dito para basin pa ito na pag-distribute. So, kung sa October 1, sa bulit sa logistics cluster, pag sa Philippine Coast Guard, pag sa BPWH, na-expect tayo natin na maka-transport naman kita sa preposition goods dito bilang pagpaghanda na naman sa masunod pa natin ng mga bagyo. Ma'am, mangkuto na lang natin inyong parte sa casualty bala kiti kung madumduman mo may nasapuan sa Iloilo Fishport Complex ang Friday. Pero na ano ini siya na declare ni siya nga missing sang banwas ang Miag-aw September 24. So bala ma'am madala to bala sa data ninyo sa inyo nga monitoring? Actually, isa lang nila nadala sa akin ni data for monitoring, no? Ang lang hindi siya sa panahon sa Valderrama na missing, pero nasa plan naman din siya sa September 27. Ginawalata na lang sa report para ma-forward man sa DILG for MDM kasi lagi niya ang nakapagwa, especially sa report kung related siya o hindi. Pero ako na sa plan sa may pansa, pinigil ko sa banwa sa Miag-aw, actually, wala natin naging consider na part siya sa casualty sa any of the storms na nagyabay Joseph. Kaya kung nabunduman mo, sige ato mapagwa sa si travel advisory, pag ang pagpagwa nato sa mga advisories, nalitawa na yung magpamisda, pero just the same, ini siya ang magpili na voluntary na magpamisda. So, kaya natabo, ini siya, apisar na may ara kita sa advisories, hindi siya makonsider na part sa part sa monitoring natin sa bagyo. Kaya nasa mga matantari part sa monitoring natin sa bagyo, ini siya ang nag-ubra sa mga bagay which nalida. For example, mga aroy, matabot sa suba, o kung ayas ng aroy, like parts ng mga normal day-to-day activities. The same way na natabo sa may banwa sa Santa Barbara, hindi pa man na-consider na typhoon-related. It is because, according sa spot reports ng ating mga kapulisan, hindi siya ang voluntaryo na naglumpat pag medyo naka-immune din siya. Okay. Ti ang sa Tanzato, days before, kung di kita magsara, days before sang pagsulod sang bagyo. Kaya kung mo ang ating monitoring, Joseph, hindi siya hindi mabulag si Opong kay Nando kag kay Mirasol. So even before sa effects pa ni Southwest Monsoon, Southwest Monsoon dito ni Mirasol, dito na nagsugod ang atong monitoring. Okay. So pero mas maayo gid nga ang mga kauturan ta mag doble halong gid subong no panilagan gid nila ang tiyempo para nga makalikaw kita sa anuman nga insidente related sa bagyo Ma'am Tina. Ano ba nilang pamilyan pa Joseph mo? Kaya dako ining awalan kumbaga sa pamilya. For example, may ara kita sa mga specific na mga financial assistance o mga ayuda kita na pinahakag sa mga kauturan natin. If it is found out, if it is categorized na typhoon related. Now, kung wala ikaw nagkakati sa advisories, dako ginubuo sa inyong mga pamilya, ay diwa pang matagaan ikaw sa assistance considering na hindi ikaw malang sulod kumaga sa category ang typhoon related, Joseph. Pag ano ginagawa, ang kakangawa na taga natin din nga pamilya sa ating mga kauturan na time and again, din na-emphasize natin na magpatigid sa pamilyan, sa advisory sa local government units, at sa MDRR enters natin. Hindi kita magpakatig-a, paghambal gani nga, pag-evacuate kita dayon. Paghambal na hindi na magpalawod, hindi sundo natin ang pamilyan sa ating mga otoridad para manikawan ng casualties. Okay. Ma'am, luwag naman makuha ang reaksyon nyo. Kaya may nakita natin sa page nyo, may hataga mensahe si Director Fernandez sa tanan ng mga rescuers nato nagbulig sa sining paglaslas ng bagyos diri sa ato sa Western Visayas. Yes, no. So, ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, dako gid ang pagpasalamat sa tanan ng mga
local government units, and the RRMOs, LRMOs natin, stakeholders, and even the RDRIMS member agencies na naghatag sa mga suporta sa atong panawagan sa pag-aligma, sa preemptive evacuation, at sa ibang pag-give ng mga support para manikawan natin ng casualties sa pagkamala sa Bagyo ito. Now, as we shift towards recovery and rehabilitation, kami nagpanawagan sa kapareho sa gihapon ng suporta. Ang good nga, for the succeeding storms, hindi na natin na-experiensyahan ang kabudlay pag ang suffering sa iba natin ng mga kautuhan. This is a continuing effort na sabihin natin, and this is a shared responsibility para sa ating nagululigan na wala na sa mga biktima sa mga bagyo, Joseph. With this, madamo gid nga salamat, Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense, Western Visayas. Ang dami mga salamat, Joseph, kung ayaw natin sa inyo tanan. Batian mga kabiyanan, si Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense, Western Visayas. Unang ginapamangkot ko kay Ma'am Tina, mati matamat ka mo to patindog na sa mga nagkalaguba. Tapos wala pa duwaks man na bagyo naman. So paano diskartehan sa gobyerno ang ini nga mga problema? Paano ini ma-resolve ang ini nga mga gaps, ini nga mga issues? Iti pagsulod mo sang pagkayo mo sang balay mo, may mo pagani na panami liwat ang balay mo, guba naman. Kasubo gid para sa mga apektado nga residente. Or pwede ayhan nga magstay lang anay sila sa evacuation center, no? Aling kiti mabudlay man ang sitwasyon Mabudlay ang sitwasyon sa mga evacuation center. Kung may choice lang ang mga kauturan mas piliun na nila nga magstay sa ilang mga pamilya, sa ilang mga kakilala, sa ilang mga himata. Pero ang gobyerno may ginatanyag man nga lugar amo ning mga evacuation centers ta. So anay ulo antos lang kita kay kun matapos maning bagyo. Kaya kay dito nang cycle na bala no. After summer amo na ning gina-experiencehan ta halin sang Mayo nga pag-ulan-ulan hasta Subo, May, June, July, August, September. Pero may bulan gito nga do nagpahuway gid ang bagyo bala no. Pila gito 2 to 3 weeks ato to medyo nagkulo-kalma. Pero subong naman, hindi ka pahuway ang tao sa bagyo. Siguro 2-3 adlaw. Buinas na nang siyagasmana. Subong ang ginapananaw nga gina-expect nga bagyo sa Oktubre, 2 tubtob 4. Ito ginapamangkot ko kay Ma'am Tina, samtang naga-recover to, rehab and recovery phase na ang OCD, ano naman ang matabo sini sa mga lugar na tingin na tutukan yun. Kung pareho sa gihapon ng mga lugar ang mangin apektado. Sa mga kauturan ta naman nga nagapaninguha gid nga makapalawod bisan lain tiyempo, mas mayo gid nga magpabili na kamo sa inyo nga mga balay. Pila ka adlaw utang lang anay kay sa Tiangge. Kay after some time magkalma, magkanay sitwasyon, pwede naman kamo kapalawod. Subo to ang taga-Miagao, gito siya, patay gito siya. Wala pa to gani bagyo sang nagpalawod. Na-expect siya nga magbalik sa gabi, pero why siya kabalik? Ang iyang bangka nakalabot na to sa uton. Muna nga hindi mo gidya mapaktan ng tsimpo. Muna nga mga mangingisda aside sa ginasaludo kita sa inyong trabaho, kasi may iban pagid kamo nga mga options man or iban nga mga sideline ninyo abi nga pwede nyo anay sudlan samtang hindi nami ang tiyempo. Para ba lang hindi na kamo bala magrisgo sa kabuhi nyo. Para lang maka-provide kamo sa inyong pamilya. Ang tabi, may iban kamo dira nga trabaho or basi may iban kamo dira baligya kamo sang dira mga ulutanon, damo gid sang opportunities.
kinanglanta lang gid yang diskubrihon ina. Kinanglanta nga kung pisan kita dapat magdubli pisan kita. Hindi lang kita ya mag sunod sa sining mga pisan ya mag hulab sang kwarta sang gobyerno. Araya sigurado na ya may karma na ya. Ang aton niya sakripisyo para sa aton nga mga pamilya may mayo gid nga balik sa aton. Kay hard earned ina, hindi ina kinawatan. Kagalin ina sa pinabalasan kay sakripisyo naton. Muna nga ano lang kita, padayon lang kita sa pagtrabaho. May nakita gani kita diri nga post to. Hindi kita magsala sa sa Banwa sang Miag-aw, Barangay Road ni siya. Ginumpisahan nila bulan sang Setyembre. Te bangod sang pagbaha o hindi gid ka full swing ang trabaho sa sa Banwa sang Miag-aw. Sa masami basta gani mga projects balang hindi dayon matapos, wala pa matapos, ginatamnan, pero do pinasahi niyang nakita nato no, pinasahi ang litrato kay iyay mamunit saya ambot ni kung ano ning nabunit sang migo ta. Abi sugiri kami da sang napunit mo abi. Bigit jaya mga tao subong no. Ang sa tunga bala sang umuni nga mga krisis, kalamidad, ginapili gid naton sa gihapon nga mangin positibo. Minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Mag-aatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magbalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong general. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. A jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park for free. Namamasyal pa sa Luneta nang wala. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung musika lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Taong nagtutulakan sa atinidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship in Old Learning in Music. Bachelor of Music, major in Composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong bumawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating ay ganda ng ating musika ay natutong pumawi. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Pilipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nancy Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards and fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. 43 minutos, magkaligid sa taknang alas 2 sa hapon para yun kamo nga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Kabinan ng Independent Commission for Infrastructure nag-submit na sang initial report sa Ombudsman, nagarekomenda sang pagpasaka sang kaso bato kay Ako Bicol Representative Zaldico kag pila ka mga opisyales ng Department of Public Works and Highways. Ang kaso nagugat no sa alleged irregularities sa 290 million flood control project sa Mindoro. Damo lang, no? May Bulacan, may Mindoro. Damo pa sang lugar sining dapat may imbestigahan. Matapos lang ning tuig, madiskubrihan pagid ang mas madamo, pagid nga anomalya. Bentaha gid ining para sa aton nga mga kauturan. Mga official sang DPWH Region 4B ang pasakaan sa kaso. Ang 290 million worth of projects sa Oriental Mindoro ang nag-ubrasi ni SunWest Incorporated. Nanti may koneksyon man kay Saldico. Amo ni ang first ever nga referral sang ICI sa Ombudsman umalin sang gintukod ini subo nga bulan sang September. Puti ka nami, ti kung kada bulan may amo ni, no? Kada bulan may tang gabi bisan 2-3 ti gid ni maiguan gid ni ang mga may salabton. Grabe, no? Pila ka bilyon ini ang gina-issue, ginastoryahan ta eh. Hindi lang niya milyon na. Salang to ka project. Huwag pa tong iban pagod yung mga projects. So muna, ang problema ata sa korupsyon, matamat nga gina-resolve, no? Sang sining nga gobyerno. Muna, no? Pinsaronyo ang Masbate. Subong gid ang hardest hits ang Bagyo Opong. Dapat mausisa man siguro, no? We understand nga dapat maka-provide ayon sang mga bulig dira sa lugar, amo nang priority. Pero base amo maning best time para nga imbestigaran dira, no? Pila ka mga proyekto ngati nga ang damo gid ang nahalitan kamusta dira ang mga flood control project, di ba? Kimasami ini nga mga lugar pero di man ni ginabagyuhan eh. So lang taon tayo kung ano ang mga developments na.
46 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Latest man sa gihapon sa Independent Commission for Infrastructure assign ni President Ferdinand Marcos Jr. si former Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. bilang Special Advisor and Investigator sang ICI. Hinanggin kumpirma sa Office of the President subong lang nga hapon. Talusan ni Azurin ang bago lang nag-resign nga Special Advisor sang ICI nga si Baguio City Mayor Benji Magalong. Protikon basihan ng statement ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, ginistorya niya pa si Mayor Benji isang Biyernes na encourage niya na i-reconsider ang desisyon, pero sa pagpananaw ni Secretary Dizon, final na ang desisyon sang opisyal. Muna nga kinanglan na yun nga may magabulos. Nag-amo ni mga kabyanan ang bagong Special Advisor sang ICI si former Chief PNP Rodolfo Azurin Jr. minutos makaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Mga kabinan, sa nasiling na nato ang Police Regional Office 6 nagbukas ang libre nga cervical screening program para sa mga babae nila nga pulis nang ginpatigayon sang Regional Medical and Dental Unit 6 kag obigay ni team sang St. Paul's Hospital Iloilo. Ang libre nga screening nutuyo nga ma-prevent pinagi sa early detection ang sakit nga cervical cancer. Kaya ang cervical cancer is the most preventable nga sakit apang isa man ka life-threatening disease kung hindi gilayon ma-detect. Committed ang Police Regional Office 6 nga tagaan prioridad ang kaayong lawas ang tanan nga personnel. Wala mo sa sobra bala ka kasakuon sang aton nga mga pulis ang ila ikayong lawas malipatan na nila. Malan mo ang pila sa mga personnel naton, hindi lang niya trabaho ang ilang ginahimo. May responsibilidad sila sa ila balay, sa parents nila. So, ila mismo na ngayon kayong lawas na nila malipatan na nila gani kay damo na sang damo na sila sang ginapinsar, damo na sila sang responsibilidad. So, ang pulis na yan mismo, PRO6 na yan mismo ang nagtanyag sang libre nga screening program para nga ma-check mismo ang mga personnel. Early detection gid mo ginaya ang goal. Kag ma-prevent Sagti, subong may PhilHealth ko yakap man, pwede ka mo kaparegister sa mga kauturan ta. Hindi lang nada libre check-up, may libre nga laboratory kag bulong na. Kung ako sa inyo i-avail nyo gid na parang hindi ka mo matamaan sa mga galastuhan. 50 minutos makaligid sa takna alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan ng iban pagit ng mga balita patpato natin sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side, Mr. Fermor Aventura sa studio, sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo na ba ang mga labing ibihing nga kasayuran? Hulag, ublag, tugtog sa masunod natin nga pagpulugdanay sa Bantay Banwa.